What's up guys? Welcome naman sa ating panibagong vlog. So ngayon guys, nandito tayo sa Mitsubishi Tagum and this is our first time guys na makapag-vlog ng mga motor ni Mitsubishi. And we are so lucky dahil meron sila ditong bagong Griffon 180i. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features, at syempre yung updated price. So without further ado, let's start this video. Gotta do it hella big, had to run it back again. Run it back again. I'm on my face, and I've been taking something, and now my mind is running. I'm on this place jumping, I'm on my face, and I've been taking something, and now my mind is running. Gotta do it hella big, had to run it back again. Stop. Gotta do it hella big, had to run it back again. Run it back again. Gotta do it hella big, had to run it back again. Light it up, represent. So guys, we are so lucky dahil first time nating makapag-vlog dito kay Mitsubishi at naabutan natin itong bagong Euro Motor Griffon 180. So, ito guys, itong motor na to is kalalabas lamang at nagiging hype na din ito ngayon dahil pagdating sa kanyang mga feature, hindi niya lang tinapatan si Mio Aerox kundi inungusan niya pa. So, malalaman natin guys kung ano yung meron sa kanya na wala si Aerox kahit na medyo identical yung itsura nila. So, dito na muna tayo guys sa kanyang color. Meron silang available dito na color guys na red, white, black combination. Tapos meron siyang a little bit of matte black. Tapos meron pa isang color variant na available which is yung blue at saka yellow. So, dito sa front, ayan, sa unang tingin talagang masasabi mo parang Mio Aerox. Pero meron siyang feature na wala din yung Yamaha Mio Aerox na yon. So dito sa front, ayan, pagdating sa kanyang headlight guys, as you can see, napaka-aggressive ng looks, sharp din yung kanyang mga edges, and equipped na din siya ng projector light na wala si Aerox. Though si Aerox is naka-LED siya, pero etong kay Griffon, mas hinigatan niya pa, no? And pagdating naman dito, as you can see, para siyang mayroong tatlong triangle dito na design. And for me, napaka-astig talaga ng looks niya. So, ito kasing si Griffon guys is may pagka-sporty din, no? Parang hango din siya doon kay Aerox. And for me, sa mga mahilig sa ganitong klase ng scooter, ayan, bagay na bagay ito sa inyo. And this one guys, meron siyang logo dito na E, which is stand for Euro. Ginamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension at kahit na hindi siya naka-ABS, equipped na siya ng CBS. CBS stands for Combi Braking System, no? Combi Brake System. Pag once na pinihit mo yung left lever, sabay na yung brake, no? Front and rear brake. So, 70% mag-i-engage sa rear brake at 30% na brake sa front brake. In that way, guys, mas maiiwasan nito yung paglalak ng gulong if ever nasa high speed ka tapos magsasudden brake ka. So, kahit wala siyang anti-lock braking system, okay lang kasi meron na siyang ganitong feature. O, di ba? Next, pagdating sa kanyang braking system, naka-single disc at naka-dual path piston brake caliper na siya. And for me, goods na goods, naka-dual path siya. In that way, mas maganda yung play na kanyang braking system. And then sa front wheel, ito ay merong tire size guys na 180 by 80 by 14. At sa mga nagtatanong, this one ba is tubeless? Yes, tubeless na po. Sa kanyang front fender guys, ayan, ganda ng paint job. Hindi naman putso-putso yung paint job. At napakaganda ng kulay ng white at saka red na kinumbine. And then dito, napansin ko lang, medyo maikli yung kapaludo niya sa likod. Pero for me, okay lang naman yan. Hindi naman nakaka-affect sa performance. Pagdating naman dito, ayan, napakalinis din ng design, no? At syempre, nandun yung kanyang horn. Ayan. So, dito tayo sa kabilang gilid. Pakita ko muna sa inyo, guys. Ayan. So, dito guys, meron siyang decals, which is yung pangalan niya na Griffon 180. At pagdating dito, meron din siyang Euro motor na decals. Ayan, hanggang dito.
So, kung natatandaan nyo guys, before tayo nagka-motor ng Honda Click, which is gray, nagka-motor tayo ng GXSS 150 at yung kulay nun is red. And alam niyo naman ako, mahilig ako sa color red. So, nung nakita ko tong si Griffin 180, na-amaze talaga ako sa color combo niya. And isa pa guys, ito yung side niya, no? Side profile niya. And as you can see, napaka-aggressive ng looks. So, balikan natin yan mamaya. Dito na muna tayo sa kanyang dashboard. So, pagdating sa dashboard, guys, naka-fully digital instrument panel na din siya, no? So, napakaganda po ng kanyang image dito. So, yung mga information meron dito is kagaya ng fuel gauge, ayan, indicator, speedometer. Meron siyang temperature indicator dito, RPM, ayan, check engine indicator. So, parang wala akong nakitang button dito, guys, no? So, yun lang po yung mga information meron dito. Meron siyang turn signal light indicator. Ay, wala. Ano ba to? No. So, na-confuse ako guys. Nakalagay kasi na menu, pero para siyang pass light. So, wala palang button to dito guys na kung saan pwede mong pindutin para ma-adjust yung information meron dito. Pero meron siyang time pala. Ayun o, hindi ko napansin kanina, meron siyang time dito. So, for me, goods na goods yan. Nang sa ganun, malalaman mo kung anong time na if ever wala kang reload. Tapos, meron siyang trip. So, goods na goods din para sa akin yan. And dito naman tayo dumako sa kanyang buttons and switches. So, meron siyang idling stop system. Nakakatulong yan para ma-conserve yung gasoline, no? If ever nasa mga traffic ka, automatic mag-shut off yung makina, no? Mas makakatipid ka sa gasolina. 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo tong motor na to, mag-turn off na kusa yung makina. Yan. In that way, mas makakatipid ka ng gasolina, no? Meron din pala siya guys, patayan ng ilaw. Ayan. So, kung halimbawa umaga, ayaw mo nakabukas yung lights mo, pwede mong i-off. Tapos, ito yung electric start. Sa kabila, nandito yung kanyang high beam, low beam. Ayan, turn signal light, off. Tapos yung horn. Yun yung horn niya guys. Tapos this one is, hindi siya menu button, kundi pass light. Ayan o. So, wala siyang pindutan dito. So, dito naman tayo sa kanyang fuel. So, sa fuel guys, kagaya din ng ibang motor na na-review natin, kailangan mo pihitin yung open dito sa kanyang ignition. Tapos, saka pindutin mo yung fuel. O, diba? Napaka-responsive din naman pala ng mechanism na ginamit dito. And for me, goods na goods. Ito. Tapos, naka-keyless system na din siya. O, diba? Modern na. So, dalawa. Next, ang isa pa sa naangasan ko talaga dito, guys, no? Meron siyang camel back seat na kung saan, pag nakaupo kayo, is talagang komportable na kayo. Ako kasi, guys, as you can see naman, yung aking Click. Si Click 125, naka-stock seat yun, pero nag-order tayo ng Kino Camel back seat para nang sa ganun, sa long ride or sa daily ride natin, hindi tayo masyado ngawet. Kasi pag walang ganitong support sa likod, tapos long ride, matagal na oras yung biyahe natin, nananakit na yung likod natin. Pero dito kay Griffin, pag ilo-long ride mo to, relax na lang dahil naka-camel back seat siya. Tapos napaka-generous na din ng kanyang seat cushion and naka-three-toned. No? Iba yung texture dito ng kanyang seat cover, iba din dito, tapos naka-carbon siya. Ayan. So, for me, dito pa lang guys, makikita mo na yung kinaganda ni Griffin kumpara sa ibang mga scooter. Next, dito naman tayo. Ito yung decals niya na napakahaba, Griffin. And hindi siya yung tipo ng klase na decals na talagang, alam niyo yun, putyo-putyo. And ang decals niya kasi is napakaganda. Napakaganda ng pagkakaprint, napakaganda din ng pagkakalapat. Ayan. O, diba? Para siyang may flag ng racing flag. No? Sporty talaga yung datingan, guys. Next. Ayan. Ito yung kanyang cooling system. Dito banda, naka-liquid cooled na to. And for me, sa long ride, hindi ka na mangangamba guys na baka mag-overheat ka kasi nga naka-liquid cooled na siya. So, check niyo na lang palagi yung tamang coolant level ng scooter na to. In that way, hindi kayo mag-overheat. Saka guys, na meron dito na wala si Mio Aerox, isa kanyang, ayan, dual shock absorber na merong subtank. And for me, goods na goods yan. Kasi pag naka-subtank, mas maganda yung play ng suspension. So, ayan guys, yung subtank niya, which is color gold. And sa braking system din guys,
Si Aerox is naka-single disc sa front and naka-drum brake sa likod. While si Griffin 180 is naka-single disc brake sa front, naka-single disc brake din sa likod. So, naka-dual disc brake na siya, in short. So, for me, goods na goods din yan. At syempre, meron na din siyang tire hugger dito. Meron din siyang rubber dito para pang-protect sa mga putik-putik, no? Hindi saan-saan tatasik yung putik. And pansin ko lang din, dito guys, sa foot peg ng angkas, premium din. Tapos, hindi siya yung tipong parang maluwag. Ito, pag pinix mo ng ganyan, kailangan mo pang lagyan ng puwersa para, ayan, para maunat. And for me, goods na goods yan. And sa mga nagtatanong, wala po siyang option for cruising style. Siya po ay naka-upright sitting position lang po if ever uupo kayo dito. No? Sa tambucho naman, same lang din kay Aerox. Sharp, mahaba, paprotekta to sa legs mo, sa angkas mo para hindi mapasok. Ngayon, i-check natin yung kanyang tail light. So, ito yung kanyang turn signal light guys, which is naka-LED na or naka-LED. So, mahalin tulad mo yung kanyang turn signal light kay Click, kay ADB 160 na magkapareho. Ayan. So, napatay pala natin yung ilaw. Pakita ko sa inyo yung ilaw sa likod. Ayan. Naka-LED na din. O, diba? Pogi. Tapos, meron na siyang plate light. Naka-reflector na din. At syempre, yung mahaba niyang kapaludo sa likod. So, pakita ko sa inyo, ito yung side ni Griffin 180 guys. Ganda. Solid. Tapos, ito yung kanyang, nandito yung kanyang air filter. Crankcase niya. Pagdating sa crankcase guys, napakaganda din ng design. Tapos, meron na din siyang pride of ownership dito. May naka-engrave na Euro Motor, which is yung kanyang brand. And, syempre, yung kanyang napaka-durable na center stand. At sa mga nagtatanong, meron na po siyang kill switch sa side stand. So, pag halimbawa, binaba to, na naka-under yung scooter na to, automatic mag-shut off yung makina. No? So, nga pala guys, munti ko na makalimutan. Pagdating nga pala dito, meron siyang front pocket. Check natin kung meron bang USB charging port. Ayun, meron siyang USB charging port guys. Check natin kung ayan. Ready to, na guys, to saksak na lang yung inyong USB charger para nang sa ganon hindi kayo malobat. So malalim din po yung kanyang front pocket, pero isa lang siya, pero kahit ganun pa man, mas maganda na meron siyang front pocket. In that way, kung meron kayong mga spare coins, wallet, coin purse, ganyan na lang ilagay. No need nyo lang ilagay sa kanyang under seat, no? Ngayon, i-check naman natin yung kanyang under seat storage kung gaano ba kalaki. Ayan. So, naghanap ako kung gaano ba kalaki yung kanyang under seat storage guys sa website. Wala akong makita, pero kung meron kayong idea, just comment down below kung gaano siya kalaki. Ilang liters yung capacity niya. I-check natin tong half face helmet guys kung kasya ba at kung pwede ba masarado. Ayan. Ayaw. Ayaw guys, i-check pa natin kung nakaganyan. Ayaw din. So, hindi kasya dito ang half face helmet, lalo na kung full face helmet. Ayan. Pero marami kayong mailalagay dito. At nga pala, pwede din kayong magpalagay ng bracket for top box. No? Kung may available para dito kay Griffin 180. At sa mga nagtatanong, ito po yung battery niya. So, sa baha-baha, hindi na po yan madaling abot. So, ito yung itsura natin guys pag nakaupo dito kay Euro Griffin 180. And as you can see, sa height ko na 5'5", abot natin. Yun nga lang, naka-tiptoe tayo. So, if ever meron kayong height kahit na 5'3", kayo nyo itong abutin. Kasi nga, medyo mababa lang naman to. Tapos, ayan, naka-upright sitting position tayo. Wala tayong option for cruising style. Pero kahit ganun pa man, nagbibigay ito ng comfort guys. Kasi as you can see, naka-upright nga tayo. Tapos meron pa siyang camel back seat. Tapos napaka-generous pa ng kanyang seat cushion. So sa long ride, ayan, relax na, no? So pagdating naman sa kanyang specification guys, this Euro Griffin 180i is powered by 180.4cc, liquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder, 4 valves. At meron siyang lakas na 17.4 kilowatts at 8,250 RPM and max torque of 15.7 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa torque of power guys,
syempre, nauusan niya pa rin si Yamaha Mio Aerox. At this one guys ay merong compression ratio na 11.7:1 at may bigat na 115 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya itong i-maneuver. Meron din itong malaking fuel tank capacity na 6.5 liters, kaya naman sa long ride ay hindi ka na mabibitin pa. Guys, kung interested kayo dito sa scooter na to, kaya Euro Griffin 180i, this one ay may presyong 108,900. Ipukunin nyo ng spot cash. Down payment is 10,000 at monthly sa 3 years na 4,808 at rebates na 300. So, ayan guys. Anyway, ang full address nila ilalagay ko na lang sa description box, maging yung phone number para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. So ayun na guys, tapos na nga natin ikutan si Griffin 180i. Ano yung masasabi nyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit ito yung consider nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!